Danger level na naman ang damang init sa ilang lugar kahit hindi pa opisyal na tag-init. Ayon po sa isang eksperto, iba na ang init ngayon kumpara sa naunang panahon dahil sa climate change. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula sa nagyayalong baong tubig ng isang delivery rider, babalot ko lang siya ng tela, hanggang sa komportabling damit at dalang payo ng isang estudyante, para hindi rin po ako mapahamak, 'di ba? May banta ng heat stroke. At binagong oras ng ehersisyo ng isang fitness enthusiast, earlier na mga 8, 7:30 para hindi masyadong mainit. Kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy ngayong mataas na ang heat index o damang init kahit hindi pa opisyal na panahon ng tag-init. Ngayong araw nga umabot sa danger level ang 44 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes at 42 degrees Celsius sa Tacloban, Leyte. Sa Pangasinan, kung saan ilang araw ng mataas ang damang init, nag-aalala na ang mga may palaisdaan sa kanilang alaga. Walang ho ng oxygen yung tubig kaya sa ibabaw na sila humihinga. Of course, mamamatay sila. Oo. Pinag-iingat rin ang mga manukan ng kanilang Municipal Veterinary Office. May mga suspendido ring face-to-face classes tulad sa Bacolod at ibang lugar sa Negros Occidental. Habang nirekomenda naman ng DepEd Western Visayas ang paglalagay ng 2 electric fan at hydration station kada classroom. Mas frequent na yung pagtaas nito and tumataas po yung likelihood ng pagkakaroon ng heat cramps or heat exhaustion, lalong-lalo na po sa mga bata or sa mga may edad na. Ayon sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology, dahil sa climate change, iba na ang init ngayon kumpara noon. Ito yung pagbabago ng klima dahil sa mga pag-release natin ng greenhouse gases. So kung i-compare natin siguro nung kabataan pa ng mga magulang natin compared sa ngayon, mas mainit na talaga siya in general. Sa buong mundo yan, bagamat may mga lugar na mas ramdam ang init. Sa Metro Manila, mas madami din yung urban spaces. So, semento, essentially. So, nag-absorb siya ng init. No? And then, later on, during the day, nagre-release din siya ng init. No? So, kaya mas lalong nagpapainit. Para maiwasan ang masamang epekto ng labis na init, iwasan ang sun exposure sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng preskong pananamit at dapat laging maging hydrated. Bahagyang bumaba naman ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila. Nauna nang sinabi ng MWSS na wala silang nakikitang magiging water shortage. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.